Read from the Word of God, mga kapatid, in Matthew chapter 3, verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. And he suffered him. And Jesus, and when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, and the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him, and lo, a voice from heaven saying, This is my Son, in whom I am well pleased. Let's continue in verse 1 ng chapter 4. And when Jesus was led up of the Spirit unto the wilderness to be tempted of the devil. Gusto ko po magdala ng title sa inyo, mga kapatid. That's the question that asks, what is the baptism of the Holy Spirit? Before you even brush off yung title, baka marami sa inyo nag-isip na kaagad, hindi sa akin yung message na yan. Then I ask you to bear with me, mga kapatid, because if I am preaching this sa mga bago lang, mas kailangan din po ng mga matatagal na sa Panginoon, mga kapatid. Please be seated. Mga po na kayo, mga kapatid. The objective of this message ay i-differentiate yung tatlo. To differentiate the following. Receive the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, and baptized in the Holy Spirit. It is my desire, mga kapatid, to present to you ang pagkakaiba ng tatlo. Because most of the time, we confuse it as the same and all-in-one experience. Mga kapatid, na pag na-receive mo yung Holy Spirit, na-filled ka na ng Holy Spirit, at na-baptize ka na ng Holy Spirit. But today, I would like to present to you, mga kapatid, the differences of the three scenario. Ang leading ng Panginoon sa atin, sa church na ito, mga kapatid, ay in the last days, He will really awaken the church. On the last preachings, mga kapatid, it talks about true worship. It talks about kindness in the church. We talk about love, genuine love sa Panginoon. And kanina, napag-usapan din ang Holy Ghost, mga kapatid, and we don't talk about it. Hindi namin sinadyang pag-align ang mga mensahe ng Panginoon. But in the last days, isa sa mga hahanapin ng Panginoong Diyos ay nasaan ang mga fruit of the Spirit at saka ang gifts of the Spirit. And pag pinag-aralan po natin ang baptism in the Holy Spirit, pag pinag-aralan natin yung pangatlong bullet, ay hindi tayo pwedeng ma-isolate sa Book of Acts lamang, mga kapatid. Kasi hindi lang Book of Acts ang Pentecostal book. It started in the Gospels. And pag pinag-aralan natin ang baptism of the Holy Spirit sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ay kinakailangan ko muna kayong i-ground, mga kapatid. Dahil sa Gospels, gumagamit tayo at gagamit tayo ng mga scriptures, terminologies, definitions, na kung hindi kayo grounded sa oneness doctrine, iisipin po ninyo that I am presenting a Trinitarian doctrine. Okay? Bago tayo tumuloy, bago natin i-differentiate, pinag-aralan natin ang baptism, hindi lang yan makikita sa Book of Acts. Makikita yan sa Gospels. Pero bago tayo tumuloy, i-ground ko muna kayo sa oneness doctrine, mga kapatid. Mga kapatid. Kasi po, ang oneness doctrine, pwede mo makabisado yung technicalities ng oneness doctrine. Ano ang pangalan ng Ama, anong pangalan ng Anak, anong pangalan ng Banal na Espiritu. Pero kung hanggang technical knowledge lang tayo, mga kapatid, at wala yung virtue, wala yung faith, wala yung relational value, para lang tayong nag-aaral ng isang secular knowledge, mga kapatid. At walang na-build up na foundation, walang na-build up na relasyon sa Panginoon. Diba? Dahil isa rin sa mga tanong ko nung ako ay bata, mga kapatid, ay bakit ba kasi pinayagan ng Panginoon na malagay yung sarili niya sa alanganin
na parang nagkaroon ng confusion na yung ibang interpretation, tatlo ang Diyos, yung iba naman ang interpretation, isa lang ang Diyos. Diba? Kaya natin siyang depensahan. Kaya natin siyang debatihin yung in and out of the doctrine. Pero kung hanggang doon lang ang knowledge natin, mga kapatid, walang relational value, ay kulang ang ating pag-intindi sa salita ng Diyos. Tatanungin ko kayo, bakit ba kinakailangan mabautismuhan ni Jesus at the first place? Hindi naman siya makasalanan. Diba? Ang maraming ginawa ang Panginoon, mga kapatid, to demonstrate to us, mga kapatid, that He is the best example that we all should follow. Kahit maintindihan mo yung technicality, sino yung boses, ano yung ama, ano yung anak, kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa posisyon ni Jesus, then hindi mo siya gagayahin. And that's the problem. Mayroong knowledge, walang relational value, walang relationship. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? That's why sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5, and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Add to your virtue knowledge. Ang faith, mga kapatid, ay hindi nagsimula sa knowledge. In fact, sabi ng Bible, it starts with hearing. Amen? So kahit maintindihan mo yung knowledge ng oneness of God, kung walang relationship na nabibuild up sa atin, mga kapatid, baliwala yung knowledge. Kaya nga ang sequence ni Pedro, mga kapatid, mayroong munang faith, tapos virtue, and then knowledge, then magbubunga yan ng patience, godliness, brotherly kindness, and charity kindness. In fact, pag binautismuhan tayo, hindi ka naman tinatanong, naintindihan mo na ba ang oneness of God? In fact, pag binautismuhan ka, mga kapatid, hindi naman requirement na pumasa ka muna sa isang exam about the oneness of God. As little as gusto mo lang magpabaptize, qualify na kaagad natin yon at binabautismuhan na natin sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. But growth will not stop there. It will continue. Hindi ibig sabihin na may faith ka hanggang doon lang, mga kapatid. Dagdagan mo ng knowledge as you grow. Ang nangyari sa maraming mga Kristiyano, nagkabaliktad na una yung knowledge, napakagaling. Sa doctrine, napakagaling. Sa mga Bible lessons, napakaraming verses na kabisado, ngunit walang prutas, mga kapatid. Can I continue? Amen. So the Bible says, sa Matthew chapter 22, what is the greatest commandment? Tinanong ang ating Panginoon. And then, ang sabi ng Panginoon sa verse 37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Yun ang na-record sa Matthew 22. Pero mayroon pang isang witness na nagsulat din nung same na pangyayaring yun. Hindi lang si Mateo ang nagsulat niyan, mga kapatid. Si Mark, sinulat din yan ni Mark. Sa Mark chapter 12, verse 29, tinanong din si Jesus, same scenario, same na tao, same na pagkakataon, tinanong din si Jesus, ano ang dakilang utos? Ang sagot ng Panginoon sa verse 29, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, quoting Deuteronomy chapter 6 verse. Anong verse yun? Hear, O Israel, number 1 na utos yun, mga kapatid. Kaya nga, we cannot depart from the oneness doctrine of God. We cannot depart from the oneness doctrine of God, mga kapatid. At tingnan nyo, hindi doon natapos ang utos ng Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. This is the technical knowledge. And this is the value. Ito yung relational value. Thou shalt love the Lord thy God. Ito yung relationship. Ito yung knowledge. Ito yung relationship. Kasi anong gagawin mo kung alam mo na mayroong isang Diyos, hindi mo naman siya kayang ibigin ng buong puso mo? Anong gagawin mo kung alam mo, pananiniwala ka na may dalawang Diyos, pero hindi mo kayang gawin ang sumunod na verse, mga kapatid? So sa knowledge, laging may kadugtog na relational value, mga kapatid. Ang sagot ng Panginoon doon sa Mark, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Pero bago yan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So bago tayo magtuloy sa Gospels, mga kapatid, we have to accept na maraming bagay na ginawa si Jesus
Hindi para ipakita na mayroong tatlong Diyos, na mayroong tatlong persona ng Diyos, kundi ginawa ni Jesus yon para tularan natin at makita natin ang sarili natin sa Kanya. Bakit si Jesus nag-pray? Diyos siya. Siya yung nag-iisang Diyos. Kung siya nga na Diyos, nag-pray na, ano pa tayo, mga kapatid? Kung si Jesus, dun sa binasa natin sa Matthew chapter 4, He was led by the Spirit. Si Jesus na yun, He was led by the Holy Spirit. How much more every one of us, mga kapatid? Kung titingnan natin ang Biblia sa ganung pananaw, hindi tayo malilito kung ilan ng Diyos. Kasi nakita natin na kaya ginawa ni Jesus po yun para tularan natin, para sundan natin, mga kapatid. Amen. And another thing, another last point about the oneness of God. I catch this, nakuha ko to this week sa LDI. The New Testament salvation must not be based on the Old Testament abomination. Ulitin ko. Ang New Testament salvation must not be based on the Old Testament abomination. Ito po yun. Ito po yung sinasabi nun. Sa Trinitarian way of speaking things, God sent His only Son, His only begotten Son, to die for you, to die for me. Okay? Medyo tama kasi ganoon naman yung sinabi ng Word of God. Kaya lang, sa atin, naiintindihan natin yun as one God. But they insist na tatlo yun, dalawa yun, isang ama, isang anak. Na kahit na mahal ng ama ang buong mundo at papadala niya ang nag-iisa niyang anak para mamatay doon sa mundo. Now, don't take me wrong, mga kapatid. Mahal ko kayo. Mahal ko ang church na to. Mahal namin kayo, mga kapatid. But I will never give one of my sons to die para sa inyo. That is child sacrifice. Amen? Kahit may 100 anak ka pa, hindi mo ibibigay ang isang anak mo para sa mga kaaway mo. God hates child sacrifice. That's the reason why galit na galit ang Diyos sa Kanaan. Because they were sacrificing children, their children, mga kapatid, and then you will say to me that God, the Father, sent His only begotten Son to die for, at dalawa sila, mga kapatid. That is so wrong. Amen. But we love the Trinitarians. I pray that they will have their eyes opened. The New Testament salvation cannot be based on an Old Testament abomination. Kasuklam-suklam sa Old Testament na papatayin mo ang anak mo para maligtas ang buong bansa, ang pamilya. Kung talagang dalawa sila, mga kapatid, kung talagang tatlo sila. But the only explanation that we got is when we say son, it is fleshly manifestation of the invisible God. All the fullness of the Godhead dwells in Him. All the glory can be seen through Jesus. He that hath seen me hath seen the Father. No more, no less. Hallelujah. You are blessed for the revelation, mga kapatid. That's the revelation. That's the reason why, mga kapatid, we will remain the oneness doctrine and the apostolic doctrine, mga kapatid. I am just trying to ground you kasi yung mga gagamitin nating verses sa susunod, again, kung hindi kayo grounded, iisipin ninyo na yun ay Trinitarian view. But it's not. It's not. Jesus did it para po natin ang sarili natin sa kanyang katayuan. Kagaya ng binas, si Jesus mo nagpabautismo, He walked several hundred kilometers para lang po siya ay magpabautismo, mga kapatid. How much more sa atin? He was baptized to fulfill all righteousness. He was baptized in the water. At yung sinabi doon, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Again, hindi pinakita ng Panginoon yun para ipakita sa atin na mayroong tatlong persona. Pinakita sa atin ng Panginoon yun para makita natin ang sarili natin sa oras na umahon ka sa tubig. Mayroong nagsasabi sa boses, malamang hindi mo maririnig, pero may boses sa langit na nagsasabing, this is my child in whom I love. This is my daughter in whom I love. Hallelujah.
Malinaw po ba tayo sa oneness of God doctrine? Wala nang nako-confuse mga kapatid. Kung meron pa nako-confuse, ibalik nyo sa Sunday school yan. Biro lang. Okay. So let's continue. Let's talk about the baptism of the Holy Spirit. Sabi sa Matthew 4 verse 1 at saka sa Luke chapter 4 verse 1, basahin ko yung Luke 4:1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Luke chapter 4 verse 1. Ito yung mga language na sinabi ko kanina na gumagamit ang Biblia ng mga language sa kung hindi ka grounded sa oneness of God, isipin mo, tatlo sila. But the reality is, Jesus showed us the example na kung si Jesus nga, Diyos na nagkatawang tao, He was still led by the Holy Spirit. How much more every one of us, mga kapatid. Si Jesus na infallible, hindi nagkamali ni minsan, hindi nagkasala ni minsan, ay He was led by the Spirit. How much more sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pero ang mention sa Luke chapter 4 verse 1 is being full of the Holy Spirit. Yung bullet number 2. Meron tayong tatlo. Receive the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, and then baptized with the Holy Spirit. And then, si Jesus, hindi siya nag-start ng ministry until sinabi ng Biblia, He was full of the Holy Ghost, He was led by the Spirit, and after He was led by the Spirit, He came to the sick, and the sick shall recover, mga kapatid. Ang mga bulag ay nagkaroon ng vision, ang mga lumpo ay nakalakad, ang mga mute ay nakapagsalita, mga kapatid, ang mga patay ay nabuhay. One thing that tells us, mga kapatid, He was led by the Spirit. He was led by the Spirit. At alam niyo po kung ikaw ay Spirit-led person, you will have a Spirit vision. Vision ng Holy Spirit ang ibibigay sa iyo. And when you have a Spirit vision, you will have the Spirit provision. Yung Spirit provision, hindi yung kayang i-produce ng kamay mo. Yung Spirit provision, yung hindi lang kayang pagtrabahuan ng buong buhay mo, mga kapatid. Mas malaki ang Spirit provision. You have the Spirit vision, you have the Spirit provision, and the Spirit vision is always greater than the present provision. Mga kapatid, yung vision ng Holy Spirit na in-impart sa atin ay mas lalong malaki. Kaya tama yung prayer ni Brother Bert kanina about our church building kasi it is always bigger, mga kapatid. It is always greater. It is greater than the current provision. It is bigger than the current permission. But you have to submit. Kaya yung Spirit vision, mas malaki sa atin. At minsan, hindi pa tayo authorized to do it. Wala pa tayo sa sapat na authority. Naka-under ka pa sa isang authority. Pero binigyan ka ng Diyos ng vision na mas higit pa doon. But if you will submit yourself to the Holy Spirit and to God and to the leaders, mga kapatid, God is the greatest steward. God is the greatest steward. Siya yung nagbubukas ng pinto. Siya yung nagsasara ng pinto. He knows how to pick people at the right time, at the right place, and at the right scenarios. Ang problema, mga kapatid, minsan ang talento at saka ang galing natin ay humaharang sa daan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Kailangan nga ni Jesus, yung Holy Spirit, I use the language that could confuse you. Okay? Kung na-confuse kayo doon sa sinabi ko, mga kapatid, balikan nyo na lang yung sinabi ko kanina. Pero kailangan ni Jesus ang Holy Spirit para magpalayas ng demonyo. Why? Kailangan mo rin. Kailangan mo rin ang Holy Spirit para magpalayas ng demonyo. Alam ng kaaway at ang strength ni Lucifer, mga kapatid. Kaya nga hindi niya tayo iniwan sa ere. He promised us the Holy Spirit to lead us. Now, in the book of Acts, book of Acts chapter 3, verse 6, alam niyo mga apostles, mga kapatid, hindi sila kaagad nag-perform ng miracles. They waited for 50 days in the upper room. And when the time is right, when the day of Pentecost has fully come,
They were all filled with the Holy Spirit. Pero sabi dito sa verse 6, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. How many of us can say that, mga kapatid? In the name of Jesus, such as I have I give unto thee. But we're talking about the same Holy Spirit. We're talking about the same experience, mga kapatid. And then sa Acts chapter 4, verse 8, then Peter, filled with the Holy Ghost, we're talking about filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel, nangaral si Pedro, and at the end of the chapter, and when they had prayed, the place was shaken, and they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and spake the word of God with boldness. Verse 31, nagpray sila, mga kapatid. Grabe yung pagkilos ng Panginoon. Grabe yung matinding presensya ng Panginoon, mga kapatid. At nandoon yung adjective, they were filled with the Holy Ghost. They were filled with the Holy Spirit. They were led by the Holy Spirit. Kung si Jesus saka ang mga apostoles, mga kapatid, hindi nila sinimulan ang kanilang ministry until they were baptized in the water and in the Holy Spirit, mas lalong kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. Sa Book of Acts, ang Holy Spirit ay lagi nakakategorize ng power. Everywhere na dalhin sila ng Holy Spirit, there's power. Bagyo tumitigil, mga kapatid. Every time they lay their hands on the sick, there's power. At talagang nakakagaling, at talagang gumagaling yung may sakit, mga kapatid. Every time mag-perform ang Holy Spirit, mayroong power, mga kapatid. But the problem in our church today, we say we have the Holy Spirit and we cannot cast out demons. We could not heal the sick. What's the problem, mga kapatid? Yun ang malaking problema. And I pray that the Lord will help us, mga kapatid. That the Lord will really reveal to us what's the problem. Sa 1 Corinthians chapter 12, for one is given the Spirit by the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith that can move mountains. Hallelujah. By the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another interpretation of tongues. But all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as He will. Mahalaga yung last statement doon. Sa part ng Diyos, gusto niya magbuhos ng walang limitasyon. Yun ang totoo doon, mga kapatid. Pero ang sabi doon sa binasa natin, ang Holy Spirit laging may gift, may word of prophecy, word of wisdom, word of knowledge, healing, working of miracles, faith, speaking in tongues, interpretation of tongues. Tapos pagdating sa Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit, tandaan nyo, isa lang yung fruit. Yun ang kakaiba doon. Kasi kung yung gift ay pwedeng, plural, pwedeng sa akin, ito yung gift ko, yung sa kanya, ito yung gift niya. Okay? May excuse ako, but kung ikaw yung may gift of healing, sa ngayon wala pa ako, sa ngayon may excuse ako. Pero pag pinag-usapan natin ang fruit, lahat ng may Holy Spirit ay merong fruit, same fruit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against there is no law. So ang tanong, mga kapatid, where are the gifts of the Spirit today? In the POS. Where is the fruit today? In the POS. Bakit may mga pangyayari? Let's ask the real questions. And ako ay mag-iingat that I am not committing a sin against the Holy Spirit. Ako po ay mag-iingat sa bagay na to. Pero let's ask this very same question, real question. Paano nangyari na mayroong isang Kristiyano na ang nag-pray, nagsalita ng iba't ibang wika,
After ng altar calling, after ng simba, pagka-uwi ng bahay, nagsimulang magsalita ulit ng mga masasama at ginamit yung same na dila, mga kapatid, to do the sinful lifestyle. Paano nangyari yun? Question nyo rin ba yun, mga kapatid? Paano nangyari na mayroong napakatagal mag-pray sa prayer room and yet, yung ugali, mga kapatid, ay ganun pa rin. Walang fruit of the Spirit. Paano nangyari yun? What happened? This is where the answer will come in. We have to differentiate receiving of the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit, and being baptized with the Holy Spirit. Paano nangyari sa panahon ngayon na nagtatry tayo mag-cast out ng demons and yet tinatawanan lang tayo ng demonyo, mga kapatid? Meron akong ganong testimony narinig. Nakikirebuke din siya. Nakikirebuke din siya in Jesus' name. Jesus' name. Sabi nung nasapian, alam ko yung ginawa mo kahapon, tumigil siya pag-rebuke. Paano nangyari yun? If in the book of Acts and in the Gospels, si Jesus led ng Holy Spirit, ang apostles led ng Holy Spirit, and the darkness cannot comprehend it. If not, pag merong light, mga kapatid, talagang lumalayas ang demonyo, mga kapatid. But we could not see it in the church today. Paano nangyari na hindi natin kayang ma-discern yung mga demonic spirit na nasa music, nasa entertainment? Paano nangyari, mga kapatid, na hindi natin kayang i-discern na niloloko na pala tayo? Paano nangyari yun? But we have the same Spirit. I am not trying to discredit the Holy Spirit. But I am going to present to you the problem. Tayo yung vessel, mga kapatid. Kasi ganoon naman talaga tayo. Tama po ba, mga kapatid? Ikaw yung vessel. Yung tubig ang Holy Spirit. Hallelujah. First time nag-seek, first time naka-receive. We call it the born-again experience. Maraming nakakaisip, mga kapatid. And ito, baka fundamentally mauuga ang inyong understanding dahil hindi ganito ang pagkaintindi natin on the past. Pero bago nyo ako husgahan, ay pakinggan niyo muna, mga kapatid. Marami sa atin, first time nag-speak in tongues, and we say, oy, nabaptize siya with the Holy Spirit. First time, nag-speak in other tongues. Kaso di ba, Pastor, pag nag-seek ka, dapat 100% submissive ka, 100% surrendered ka. Yes, totoo yun. Yun ang requirement. Kailangan 100% surrendered ka sa Panginoon para matanggap mo ang banal na Espiritu. Kaya lang, after mong nakareceive ng Holy Spirit, tinanggal ba ng Diyos ang iyong free will? Hindi po. Tinanggal ba ng Diyos ang ating kalayaan? Hindi rin po. So, nakareceive tayo ng Holy Spirit, tuwang-tuwa tayo, glory to God. Kaya lang, dahil nandoon pa rin po ang ating free will, hindi tayo nakapag-ingat, natatapon ang Holy Spirit, o minsan may butas tayong vessel, after 1 week, dry ulit tayo. Lord, nasaan na ang aking natanggap? So, ang gagawin natin ngayon, babalik tayo sa altar, mga kapatid, magpapa-refresh ulit tayo. I have the Holy Spirit. And ang misconception natin ay, I am baptized in the Holy Spirit. But the reality is, yun pa lang yun. Born again ka lang. Meron bang pinanganak na diretso matanda, mga kapatid? Nung pinanganak ka, bata,
So, ganun din sa spiritual. Nung ikaw ay na-born again, naka-receive ng Holy Spirit, we're talking about the Holy Spirit experience na napakababa ang level pa lang. Now, is it possible na meron kang Holy Spirit na hindi ka nagsalita ng iba't ibang wika, mga kapatid? As far as the Bible is concerned, every time we read in the Bible, they were filled with the Holy Spirit, sinundan ng speaking in tongues. And recently, may mga pastor ako nakausap, pati yung stammering tongues ay kinukonsider na rin nila. Dahil sinabi sa Isaiah, with stammering lips, I will talk to my people, I will speak to my people. Okay? So, mag-stick tayo doon. Ang speaking in tongues ay initial evidence na naka-receive ka ng Holy Spirit. Sa lahat ng gifts ng Holy Spirit, I would say, mga kapatid, na ang speaking in tongues ang pinaka-common kind of gift. At yun din po ang pinaka-lagi nating kakailanganin. Because the Bible tells in 1 Corinthians chapter 14, verse 2, He that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Yung initial evidence, yun din yung at the same time, prayer language ng Holy Spirit. Nasusundan po ba natin, mga kapatid? So when you speak in tongues, ang Holy Spirit ang nagpipray para sa iyo. Napatunayan niya ng isang university na nilagay nila sa CT scan yung tao na naka-receive ng Holy Spirit, nagsasalita ng iba't ibang wika, at yung part ng brain na responsible for human speech ay inactive at that time. Hindi talaga tao yung nagsasalita, mga kapatid. It is the Holy Spirit na nagsasalita in the tongues, unknown tongues. So most of us, when we receive the Holy Spirit, the first time, speaking in tongues yung nagmamanifest. Kasi yun yung initial evidence. Maaring yung iba, nakareceive ka agad ng gift of healing, gift of prophecy, gift of discerning. Okay? So, hindi natin ma-measure. Maaring yung isa naka-receive ng hanggang dito, yung isa na puno, yung isa naman hanggang dito lang yung na-receive niya. Kasi ba naman, minsan, pag magpa-altar calling, nag-speak in tongues sila ng 5 minutes, tapos na. Tapos next week, nagpatawag ulit si pastor, lahat ng gustong maka-receive ng Holy Spirit ay lalapit sa altar. Sabihin natin, naka-receive naman ako nung last Sunday. Ikaw, punta ka doon, wala ka pang Holy Spirit, di ba? Ganun minsan ang attitude natin. And that is where the problem is coming from. Because you don't understand. Naka-receive ka nga, akala mo full ka na, pero ito pa lang ang na-receive mo, mga kapatid. Kaya hanapan mo ng fruit, kulang. Hanapan mo ng gift, kulang. At ang problema, mga kapatid, maraming Kristiyano ang huminto dito. Maraming Kristiyano ang naka-receive ng Holy Spirit, huminto dito. Tapos pagpasok ng weekdays, onting tapon, mauubusan na naman, magre-refill hanggang dito lang, mga kapatid. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Kaya nga, hanapan mo ng gift, nawawala yung mga gift. Hallelujah. Pero, ang expectation when we receive the Holy Spirit, dapat merong malaking pagkakaiba before and after, mga kapatid. You must be controlled by the power of the Holy Spirit. May difference naman. Bago ka naka-receive ng Holy Spirit, kontrolado ka ng temptation, kontrolado ka ng kasalanan, hindi ka mapakali pag hindi mo nagawa yung kasalanan, at talagang hinahanap-hanap ng laman mo, pero sa oras na nabautismohan ka ng Holy Spirit, mga kapatid, nagkaroon ka ng kapayapaan. Teka lang, parang hindi ko na hinahanap yung dati kong ginagawa. Tama? Kapangyarihan pa rin yun ng Holy Spirit, mga kapatid. But it doesn't mean that we will stop here. Kasi ang nangyayari, ini-equate natin yung baptism ng Holy Spirit with the initial manifestation of speaking in tongues. At kinukonclude kaagad natin, mga kapatid, na yun ay baptism na ng Holy Spirit. Now, let's continue. Magtuloy tayo. Palagay natin sa buong isang linggo, hindi natapon, mga kapatid. At sa araw-araw na nagpipray tayo, hilagi natin nagpapakapuspos sa banal na Espiritu. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako.
Lord, I surrender my life sa iyo. Lord, I love you with all of my heart, with all of my soul. Lord, patuloy mo akong gamitin sa ministry. Patuloy mo akong puspusin ng iyong banal na spirito. As we grow, nadadagdagan. As we grow, again, sabi ng verse kanina, si Lord sa kanyang bahagi, sa kanyang parte, gusto niyang ibuhos ng walang measure. Kaya lang ito, measurable to eh. Nami-measure natin, mga kapatid. Ngayon mismo, kaya nating sukatin ang sarili natin. Ilan na ba sa gifts, sa fruit of the Spirit ang meron ako? That is measurable experience. But the baptism, mga kapatid, is immeasurable experience. So habang nag-yield tayo sa kalooban po ng Diyos, tayo ay napupuno. Habang patuloy tayong naninindigan sa paglilingkod sa Panginoon at nagpapabalik-balik sa presensya ng Panginoon, tayo ay napupuno. Nadadagdagan, mga kapatid, nadadagdagan ang gift, nadadagdagan ang fruit, nadadagdagan ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natatapon, mga kapatid. Hindi ka nagsistay doon sa pagiging born again lang na nagsimula pa lang, mga kapatid. You grow in the Spirit, you grow in the Word, you grow in the experience. Yung kaninang nakita natin, that is the reason why you don't have power. Pero as you grow in the Spirit, as you are being led by the Spirit, power starts to manifest. Doon na unti-unting lumalabas. When you lay your hands on the sick shall recover. When you rebuke the devil, mga kapatid, talagang tatakbo ang demonyo. Why? Because you are being filled with the Holy Spirit. Hallelujah! Important ang speaking in tongues. That is the prayer language of the Holy Ghost. Important din yun para magkaroon tayo ng initial evidence na nakareceive na ng Holy Spirit ang isang tao. Paano kung ang initial sign of receiving the Holy Ghost ay discerning spirit? Pagkatapos mo nakareceive ng Holy Spirit, maghuhusgahan tayo. Paano kung ang first sign nakatanggap ka ng Holy Spirit ay gift of healing? Adi, ibibenta natin yung healing. O, lapit kayo sa akin, nagpapagaling ako. But there are gifts na hindi mo basta-basta makukuha. Hindi basta-basta ibibigay ng Lord unless you immerse yourself in the Spirit. Unless kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos sa gifting na yun. May mga klase ng gift na kinakailangan mong i-handle very carefully, mga kapatid. At hindi basta-basta ibibigay ng Diyos yun kung bagong kapanganak ka pa lang. Hallelujah! So this is serious doctrine, mga kapatid. Seryoso to. Ayan po ba, mga kapatid, ay puno na? Puno na ba ito, mga kapatid? Sa abot ng mga kaya ko, puno na yan. Ito yung problema. Marami sa atin na confused na yung initial receiving at saka yung baptism ay parehas. Ito yung problema. Ito yung challenge. Kasi hindi natin nakita kay Jesus. Hindi natin nakita sa mga apostles. Pastor, bakit mo sinasabi sa akin na patingi-tingi ang Holy Spirit? May Bible verse ka ba to prove it? That's the problem. Wala masyado. But I have an explanation. Hindi ito pinagdaanan ni Jesus.
Dahil sabi ng Philippians 2 verse 8, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hindi pa tingi-tingi ang surrender ni Jesus. That's the problem. Jesus was 100% surrendered even to the death of the cross. Kaya hindi niya pinagdaanan yung patingi-tingi. Sa atin minsan, bigay-bawi tayo sa Panginoon. Bakit hindi rin natin makikita to sa mga apostles? Ganun din po, 100% obedient sila sa Panginoon. Si Pedro na pinako sa cross ng pabaliktad, they were willing to give their life 100% sa Panginoon. They waited for 50 days para ma-receive ang Holy Spirit. They were willing, mga kapatid, to give every breath that they have. 100% silang surrendered. Kaya hindi natin ma-observe sa kanilang buhay na patingi-tingi din nilang natanggap ang kapangyarihan ng Holy Spirit because of that one thing. So if you want to grow, mga kapatid, you need to grow in surrendered heart. You need to grow, mga kapatid. This is 100% filled with the Holy Spirit. Pero ito po ba yung baptism ng Holy Spirit? The baptism of the Holy Spirit is that's the baptism of the Holy Spirit. So, may I ask you today, have you been baptized in the Holy Spirit? Kaya ba? Tarugin ko kayo ngayon, mga kapatid. Are you truly baptized in the Holy Spirit? The vessel is no longer sin. He was 100% controlled by the Holy Spirit. Everywhere, hindi mo na makita, faith is the substance of things, hope for the evidence of things, not sin. This is a baptism of the Holy Spirit, mga kapatid. There is groaning in this room. There is groaning in this room. Ask God to baptize us with the Holy Spirit, God. Baptize us with the Holy Spirit, God, today. Hallelujah! Hallelujah! Kaya hallelujah! Sa bahagi ng Diyos, gusto niya ikaw bautismuhan ng banal na Espiritu. Come on, this is the day that you can 100% experience that, mga kapatid. Hallelujah! 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 Baptize us, God, with your Holy Spirit this morning, Panginoon.
Mayroong groanings in the Spirit. Because God is convicting us today. And the proper response is to repent in the Lord. And to be 100% repentant sa Panginoon this morning, mga kapatid. Kung hindi mo pa na-receive ang banal na Espiritu ng Panginoon today, God is so willing to baptize you with the Holy Spirit. Just open your mouth and open your heart. Hallelujah! Hallelujah! Come on, mga kapatid, we have an opportunity sa umagang ito. Let's all come to the Lord with repentance. Lahat tayo lalapit sa Panginoon na may pagsisisi, mga kapatid. You want to experience the full power of the Holy Spirit? You must be 100% repentant. You must be 100% submissive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hayaan mo lang ba ng iba ang napupuspos ng banal na Espiritu sa umagang ito? Bawat isa sa atin sick. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay lalapit sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. This is the altar. Hallelujah. 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 You want to experience the full power of the Holy Spirit. You need the power of the Holy Spirit sa pamilya mo. You need to be baptized in the Holy Spirit para magkaroon ng kapangyarihan ang iyong panalangin. You need to be baptized in the Holy Spirit. Baptize us today, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. This is repentance, mga kapatid. This is repentance. God is convicting this church. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. God wants to impart some gift, mga kapatid. Gusto magbigay ng Diyos ng mga regalo, mga kaloob. But we must be 100% submissive sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Kumakatok din ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Pagbuksan natin ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. He wants to baptize us today. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat, mga kapatid. But if you are in the Spirit, continue to pray in the Spirit today. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let us all stand up. Nung inahanda ko ang sermon na ito, mga kapatid, it break my heart. Tagos-tagos sa puso ko, mga kapatid. Ako ang unang tinamaan. That's why my prayer kanina, Lord, convict every one of us just how you convict your servant, Panginoon. And that is the power of the Holy Spirit. You want your life totally 100% controlled ng Holy Spirit. This is the way. Gusto mo 100% kontrolado ka ng Holy Spirit. This is the way. Everywhere you go, everywhere the Holy Spirit leads you, it's not about us, it's about Him. This is the same Spirit that raised Jesus from the dead. This is the same Spirit na sinabi ni Pedro, mga kapatid, such as I have, I give unto you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. This is the same Spirit that we have this morning. Hallelujah. Hallelujah. Minsan papurihin natin ang Panginoon, mga kapatid.
And I hope naintindihan natin yung kahalagaan being led by the Spirit. Because if you are not led by the Holy Spirit, you are a blind leader, leading the blind. Lahat tayo, mga kapatid. But if we are led by the Holy Spirit, 100% controlled by the Holy Spirit, kakaiba yung word na yun eh. Yung receive, filled, baptism. Baptism comes from the word baptizo, which is i-immerse, lubog talaga, mga kapatid. So my challenge, mga kapatid, is, have you ever been truly in this experience? Kung doon ka nag-start sa simula, okay lang yun. Kasama na yun sa salvation. Ligtas ka na doon. But if you want to grow in the Spirit, if you want to have power in your prayer, if you want to have power in your speaking, if you want to have favor from the Lord, with the fruit of the Spirit, pagbalik ng Panginoon, mga kapatid, hinog na hinog tayo sa pagbabalik ng Panginoon. You must be baptized in the Spirit. Hallelujah! 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 Minsan pa, mga kapatid, kung hindi ka pa satisfied sa narinig mo ngayong umaga, you can still invite the Lord to come into your heart today. Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Been faithful. So all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I have made,
the goodness of God. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Before we pray, mga kapatid, it is with sincere heart na sana this answers the question ng marami sa atin. Sana this answers the question. Amen. Sana yan ang naging sagot. Kung meron tayong nakitang pagkukulang pa sa ating mga kapatid, baka they have not yet reached this point. So sana po ito yung naging kasagutan, and ang action item sa bawat isa sa atin, mga kapatid, of course, you can do it sa church. But if you can do it sa church, do it in your personal life also. Sa prayer time mo. Ang revival nung araw, naririnig ko sa mga matatanda na abot ng 2 hours, 3 hours, walang hinto, mga kapatid. And then sa panahon natin ngayon, we are constrained na maipit na lang doon sa 30 minutes, minsan 10 minutes lang, tapos na. Kung ganun mag-ooperate ang church, then we cannot operate like the New Testament church, where they spend time and days in prayer. This answers the question, mga kapatid. Hallelujah. If you want to experience a New Testament experience, we need to give the New Testament sacrifice. That is the cause of following Jesus. Kaya, I do encourage you, sa inyong daily prayer, immerse yourself in the Holy Spirit. Lord, bago magsimula ang araw na ito, I want to be filled with the Holy Spirit. Punuan mo ako, Panginoon. Punuan mo ako, Panginoon. Hallelujah. God is great. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for your message today. Salamat, Panginoon, that you have convicted us, Lord. And I pray, Lord, that you will strengthen bawat isa sa amin, Panginoon. Your word is already released. But I pray that you will strengthen every one of us to execute your word, to do your word, Panginoon, to fulfill your word, Lord. I pray that this church will be led by the Holy Spirit. Every one of us will be led by the Holy Spirit. And in the next days, Lord, we will see signs and workings of miracles, Lord, in this church. And I say healing will happen, Panginoon. We shall lay hands on the sick and they shall recover. And we will hear prophesying, Panginoon. We will hear interpretation of tongues, Lord. And we will have the fruit of the Spirit na patuloy na magbubunga sa amin at lalago sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bless your people, Lord Jesus, today. Pagpalain mo ang aming mga pagbibigay, ang aming ikapo, Lord, na binalik sa iyo. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa, Lord, na naririto, Lord. At maging mga hindi namin kasama, I pray that you will also bless them, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, I pray and proclaim. Let us all say amen. God bless us, mga kapatid.